Nagdadalawang isip si Sir na ipaayos itong tattoo niya. Kaya ang sabi ko kay Sir, kapag hindi ko naayos kahit hindi na niya ako bayaran. Nice day ngayong araw. Ang client natin ngayon ay magpapaayos ng kanyang tattoo. Ito nga ang ipapaayos ni Sir ay portrait ng kanyang anak. Hindi niya masyado nagustuhan ng kanyang tattoo kaya balak niya na ipaayos. Ito kasing ipapaayos ni Sir ay memorial portrait ng anak niya. Kaya kinuha na natin yung pinaka-reference at print gamit nga ng stencil transfer gel ng Crazy Tattoo. Ididikit na natin itong stencil. Bali, itong stencil ay dagdag na guide para sa gagawin natin na portrait. Bali, ang ginawa natin dyan ay kinuha natin yung pinaka-size ng muka bago natin print para tugma na tugma yung pinaka-size. Ang kagandahan nga sa ginagamit nating printer na kukuha natin yung pinaka-size. Kaya kahit papano, tugma pa din yung pinaka-reference. Dahil naidikit na natin yung stencil, i-ready naman natin yung mga kailangan natin gamitin. Gamit pa rin ang product ng Crazy Tattoo Supply. Kaya sa mga nagtatanong kung saan ko na-order, lalagay ko na lang din sa comment section yung link ng shop nila. At hindi na rin natin to papatagalin, umpisa na natin. Ang gagawin nga natin dito sa tattoo ni Sir ay black and gray. Ang gusto lang dapat ni Sir ditong ipaayos yung mata at buhok. Sabi ko nga kay Sir, medyo alanganin kung ayun lang yung aayusin. Dahil medyo buo-buo yung pagka-shading at medyo dark nga din. Kung maayos ko man yung buhok at mata, baka hindi pa rin maayos tignan. Kaya napag-usapan na nga din namin na ayusin yung labi, ilong, mata, buhok, pati na rin yung mukha. Nung una pa nga ay parang nagdadalawang isip pa si Sir. Baka kasi hindi maayos yung mangyari dahil siguro nadala na si Sir. Dahil ito kasing tattoo ni Sir ay first tattoo niya. Medyo nakakadala naman kasi talagang magpatattoo kung ganito yung mangyayari. Kaya medyo nagdadalawang isip siya kung maayos pa. Dahil medyo dark din kasi yung pagkakagawa. Ang pinag-iisipan niya baka hindi matakpan. Kaya sinabihan ko na lang si Sir kapag hindi ko naayos kahit hindi na lang niya ako bayaran. Para kahit papano hindi na niya isipin na magbabayad pa siya kung hindi man maayos. Kaya nakadepende na lang kay Sir kung magbabayad siya o hindi. Para mawala na lang din yung pag-iisip niya na magbabayad siya tapos hindi naman maayos yung tattoo niya. Dahil nung unang tattoo nga ay nagbayad naman din siya pero hindi nga nagustuhan ni Sir. At sana nga ay maayos natin itong tattoo ni Sir. Dahil madalas kasing nakikita yung braso ni Sir. At madalas din na nakikita yung tattoo niya. Ito nga rin yung masakit dahil first tattoo niya to. At bukod sa first tattoo, ito yung memorial portrait ng anak niya. Kaya ang gusto talagang mangyari ni Sir ay mapaayos na. Nang sa ganon, hindi na niya kailangang itago pa yung braso niya. At eto na nga, lilinisan ko na gamit nga ang foaming soap ng Crazy Tattoo Supply. At hindi na nga natin papatagalin at eto na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay Sir. Ito nga yung dating tattoo ni Sir. At pinaayos na nga din ni Sir, hindi lang yung mata at buhok. Sinama na nga din kilay, ilong sa kabibig, tenga, pati na rin buong mukha. At itong dating tattoo ni Sir ay isa na lang alaala.